Sa balitang abroad, nanatiling matigas ang posisyon ng Amerika sa International Criminal Court matapos patawan ng sanctions ang mga opisyalis nito kabilang ang mismong presidente nila. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, pinatawan nila ng sanctions sina ICC President Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdoulaye Say dahil sa umano'y panghihimasok sa jurisdiksyon ng mga bansang hindi nila miyembro. Narito ang report ni Son Santiago. Noong nakaraang buwan, inilunsad ng United States ang isang kampanya laban sa International Criminal Court o ICC upang bigyan ng pressure ang International Tribunal dahil sa tinatawag nilang panghihimasok sa mga opisyal ng Amerika. At bilang bahagi nga ng naturang kampanya, inanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio ang sanctions laban sa dalawang ICC top members. Sa kanyang X-account, ipinabatid ni Rubio na magpapataw ang Trump administration ng sanctions laban kina ICC President Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdoulaye Say. Ayon kay Rubio, sangkot umano ang dalawang opisyal sa mga hakbang para imbestigahan, arestuhin, idetene o isigin ang mga opisyal mula sa mga bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng ICC. Si Akane ng Japan ay nagsisilbing ICC President mula pa noong March 2024. Samantala, si Say ng Senegal ay kabilang sa prosecution team na humiling para sa arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng operasyon ng Israel sa Gaza. Ang United States at Israel ay parehong hindi membro ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito. Kabilang nga sa sanctions sa pag-freeze sa anumang assets ng dalawang opisyal sa United States, pati na ang pagbabawas sa US-based entities na magsagawa ng transaction sa kanila. Kinondenan ng ICC ang hakbang ng Washington. Anila, ang pagbabanta laban sa mga judicial officials ay banta rin sa umiiral na international legal order. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.